Paano ang kitaan sa ticketing? Sagot, pwede kang kumita dito ng 10,000 pesos for domestic flights at 20,000 pesos for international flights. Meaning, pwede kang kumita ng 30,000 pesos per month for ticketing alone. Please learn from below actual demonstration. Click lang natin yung menu, then ticketing, search flight. I-click nyo to kung magsi-search kayo ng flights na gusto ng customer nyo, domestic or international. Okay, so dyan yung domestic, dito yung international. So back natin. Booking transactions. Dito natin makikita ang mga nabook na natin na mga ticket. Okay, domestic, ito naman international. Okay, back natin. Markup, ito yung settings kung magkano gusto natin kitain per ticket, both domestic and international. Sa akin dito, nakasit up po ng maximum 500 pesos for domestic at 1,000 pesos naman for international. Gawa tayo example. Most of our target customers dito is yung mga walang access sa online or walang mga credit or debit card. Kasi usually pag meron silang access sa online, sila na nagbubook sa sarili nila. Pero hindi ako nag-aalala dito dahil sa Pinas, mostly hindi pa uso ang mga online booking. Kaya marami pa rin mga nagsusulputan ng mga ticketing outlet sa bayan or sa mga SM at ibang mga malls. Isang palatandaan na malaki talaga ang kitaan sa ticketing. Gawa tayo ng example para malaman paano ang kitaan at i-compare din natin ang prices sa ibang online ticketing like Cleartrip at direct airline website or mobile app like Cebu Pacific. Click natin search flight. Unahin natin ang domestic. Isang advantage dito, pwede tayo magbigay ng senior citizen discount for domestic flights. Hindi ito uso kung direct sila sa online mag-book. Before we proceed, check natin ang current date today kasi depending on what time nyo pinanood tong video, maaaring nagbago na ang mga prices. Anytime po kasi pwedeng magbago ang price, kaya pag nag-go ahead ang customer nyo for that certain price, book nyo na agad. Okay, so today is Monday, June 26, 2017. Tapos magkano ang exchange rate sa Alansari? Tignan natin. Ang exchange rate ng Alansari is 1 dirham equals to 13.6 pesos. Okay. Balik tayo. Okay, let's search for round trip. Origin is Manila. Destination, Cagayan de Oro. Depart, let's say December 25, 2017. Return January 25, 2018. Then click natin search. "27 results found", click OK. So meron tayong Cebu Pacific. Ayan. So lalabas na mula pinakamura hanggang pinakamahal yung available ng mga flights for that certain itinerary. Okay. So tignan natin yung sa PAL. Sa PAL dito is 3,994. So pinakamura is 3,994. So i-compare natin to ngayon sa Cleartrip. Click natin tong Cleartrip. Mag-search din tayo ng mga flights. Okay, round trip Manila punta ng Cagayan. December 25.
Ang balik niya is January 25. Okay, search flight. Hang on, searching flights. Wait lang natin. So Cleartrip is a different ticketing agency na meron din po silang online. So i-compare lang po natin yung price. Oh, so hope something crop out. Sorry, we're unable to complete the request due to problem with our system. Okay, so start over tayo kasi meron palang problem yung system nila. Na. Problema talaga system daw. So wala tayong magawa dyan. At yun. Yan, nag-load na. So click ulit natin sa flights. Tapos round trip. Ayan, nakasave na pala din eh. So search natin ulit. So ganun talaga pagka mga online, minsan may mga problema. So normal po yan. So at least bumabalik din. So again, Cleartrip, sa mga hindi pa nakakaalam, sila din po yung isa sa mga pinaghahanapan ng mga flights dito sa UAE or in other country. Meron din silang online ticketing. Tapos natin yung mga mechanism na habang naglo-load. Ayun, may lumabas din. Wakas, try and try lang. Okay, so makita natin ano yung pinakamura nila sa PAL. Okay, PAL lang available nila. So dito pa lang medyo may differences na. So ang pinakamura din nila sa PAL is 690 dirhams. Okay, so click natin yan. I-book natin kunwari yung dito yung departure 120 ano to, pinakamura nila dito 15. So same price lang kahit anong time. So pinakamura ang i-book natin para ma-compare natin sa Unified. Hanapin natin to, 15 yung alis, tapos yung pabalik naman 16.10. So ang departure niya kasi same price lang kahit anong time. Compare natin tong time na to, 15 tapos 16.10. Okay, halimbawa i-book na natin to. So total 690. Cagayan to Manila 16.10. Okay, 15 tapos 16.10. So compare natin sa Unified. Ang alis niya 6:15, so alas 3. So ito po yun. Search din natin to 15:15. So alas 3, select natin to. Okay, so select natin yan kasi yan yung flight natin. Pinili dun sa Cleartrip. Tapos yung balik naman is yung alas 4. Hanapin natin yung 4. Ito po yun, yung 4. Ito na, ito yung 4. Select natin to. So 14 ang alis. Tapos ganoon din yung markup. So select flight ko na. Tapos i-compare natin yung price hanggang sa dulo. Yan, fill up lang tayo dito. Example, Mr. Joel. So text lang yan, birthday. Sample lang yan. Onward baggage. Normally, hindi natin lagyan ng baggage kasi may default na 10 kg pagpal. Okay. Street, city, malitin lang ito para makapag-proceed tayo. Tapos submit. Okay.
So, ito, ang total dito kasama yung markup is 7,366. Ngayon, compare natin yung price dito. Okay, review your itinerary. Okay. So, 690 i-convert natin yun in peso. 690 times 13.6. So 9,000 po yan balikan. Samantalang dito sa Unified, dito sa UPS, 7,366. Andito pa yung income natin, yung markup fee total 1,000. Ang ikaltas talaga sa atin is yung 6,366 lang. So ganun po kaganda yung system natin. Minsan naman mahal tayo, minsan mura, pero kadalasan pag i-check natin yung mga advance na mga flight, mura po talaga sa Unified. Okay? So ito, okay na po ako dito. So, dismiss na natin. At least nakita na po natin yung comparison. Dismiss. Tapos, try naman tayo ng international. Click natin international. Okay, back tayo sa pinaka-menu. Click natin search flight. Tapos, international dito sa taas. Tapos, round trip. Okay, origin naman is Dubai. Tapos, Manila. Depart December 25. Balik niya January 25 example. Ini airline. Okay, so search na natin ito. So, pinakamura dito, Cebu Pacific. So, ganun din. Mula pinakamura hanggang pinakamahal, lalabas na yung iba't ibang airlines. Browse lang muna natin. Saudi Airlines yung sumunod for that flight. May Qatar Airways din. Okay, ano pang mga airlines? So, Cathay. So, madami po yan. Balik muna tayo dito sa Cebu Pacific, yung pinakamura. So, normally, ang Cebu Pacific, wala pa ding baggage yan. Ganun din sa website nila, mamili po kayo kasi kumbaga in-next nyo na lang, add-on na lang po siya. So dito, select muna natin to. Yan. Ang total na babayaran ng customer, 26,293 pesos. 0.64. Markup fee 2,000. So ang ikaltas dyan, around 24,293 lang po. Tapos ngayon, select flight natin to. Sample lang. Tapos fill upan ulit natin para lang makita yung actual price. Okay, birth date. Kahit ano lang muna. Tapos baggage. No baggage muna para ma-compare natin. Street, city, zip code, submit. So ito na po yung final. 26,293. Okay, so search naman natin, minimize ko to. Na-download ko na po yung mobile app ng Cebu Pacific. Search po tayo, magbo-book po tayo ng flight. Okay, I want to book flight. Tapos fly from, ganun din, Dubai din. Tapos fly to Manila, MNL. Return, tapos departure, alis tayo ulit, same din doon sa Unified na search natin, December 25 hanggang January 25, continue. Okay, so ito na yung balik sa search natin. Select natin to, Dubai to Manila, continue, tapos Manila to Dubai, continue din. So, andito nakasulat, optional add-ons may be purchased on the next screen kasi hindi pa rin kasama dyan yung
baggage. So sa next page pa tayo makapag-continue. Pero dito, i-compare natin yung price. 2,034 dirhams. So magkano yan sa peso? 2,034. 2,034 times 13.6. So 27,662 po yan. Samantalang sa Unified, pag i-compare natin, is 26,293. So around 1,000 difference po yan. So dito sa online, wala pa tayong income dyan. Yan pa lang yung at cost. Pero dito sa Unified, kikita ka na po dito. So, sa 26 na to, kahit hindi mo na patungan or patungan mo pa lalo, kasi dito may 2,000 ka na 24,000 lang talaga yan yung ikakaltas dyan, diba? Kasi may markup tayo na 2,000. So ganun po yung process, paano ang ticketing, paano ang kitaan sa ticketing. So ulit, minsan mura tayo, minsan mahal, pero hindi ako nag-aalala dyan kasi ang target market ko naman talaga yung walang mga access sa online po. Okay, so as a summary, para malaman natin ang potential monthly income sa ticketing, halimbawa 10 tao na lang bumili ng domestic na round trip ticket sa'yo sa loob ng isang buwan. So 10 tickets times 2 equals 20 tickets times 500 pesos na markup, bali 10,000 pesos per month for domestic ticketing. Tapos 10 tao lang din bumili ng round trip ticket na international, bali 10 tickets times 2 equals 20 tickets times 1,000 na markup, bali 20,000 pesos per month sa international ticketing kung 10 lang ang bumili ng round trip ticket. Ulit, this is Joel Noval, very positive na lahat tayo ay magkaroon ng masaganang buhay sa negosyong ito. Good morning and God bless.